Nag-celebrate po yung mga kumag sa prosekusyon dahil po napagbigyan po yung kanilang kahilingan na mabuksan nga po yung BIR documents at yung mga bank transaction, bank accounts ni Vice President Sara Duterte. At ang sinasabi nila rito dahil nga daw po sa galing daw ni Shell Jokno, mukhang yun yung naging dahilan kung bakit napapayag nga daw itong si Chis Escudero na buksan yung mga bank accounts at yung BIR tax record. So, mukhang nagbunga na po yung ngipin na dating hindi tumubo sa Senado, ngayon mukhang tumutubo na po sa Kongreso dahil dito kay Shell Jokno. So, ito pag-usapan po natin itong naging trial nga po doon sa impeachment ni VP Sara kung saan nga pinayagan nga po ni Chis Escudero na mabuksan po yung blue box. So, ito panoorin po natin, pero syempre bago lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pindot po muna yung subscribe button at the same time. Pa-like na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Gustong halungkatin ng House Prosecution Team ang lahat ng financial records ni VP Sara mula pa noong siya ay Vice Mayor ng Davao City. Kailangan daw kasing malaman kung mayroon siyang tagong yaman. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante, live mula rin dito po sa Senado. Isaiah, go ahead. Yes, Pinky, sa ikapitong araw ba ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, napakinggan at napanood natin na pinanigan ng impeachment court ang hiling na prosekusyon na ipasabpina ang tax and bank records ni Vice President Sara Duterte. Ayon, Pinky, kay Representative Terry Redon, tagumpay daw sila ngayong araw at ngayon nga lang, Pinky, bago ko umere, na narinig ko ang palakpakan mismo sa loob ng holding room ng prosecution panel. Pinky, nanindigan sila dito dahil malinaw para sa kanila na exempted ang impeachment cases sa alinmang dahilan para hadlangan ang paggamit ng mga records bilang ebidensya. Pilit na iginiit ng House Prosecution Panel na dapat buksan ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Malaking bala ito ng prosekusyon para matukoy kung may tagong yaman ba ang bise. Kasama sa hiling nila ang records ni VP Sara simula 2007, panahong Vice Mayor pa siya ng Davao City. Papayagan ba natin ang impeachment court na maghahatol basis sa hindi kompletong dokumento o ebidensya? Di ba hindi naman natin papayagan yun, ang taong bayan ayaw payagan ng ganong klaseng hatol na hindi sapat doon sa naipresenta na ebidensya. Napakahalaga. Actually, dapat lahat tayo hinihingi natin, tignan natin tong mga dokumento na to. Dahil kung naniniwala ka, no, na walang paglabag sa batas na ginawa, all the more na dapat gusto mo ding makita to. Makikita natin, wala talaga itong mga tinatagong yaman na to. Aminado ang House Prosecution na kung ilalatag ang records ng bise, madadamay ang records ng kanyang asawa na si Atty. Manasseh Carpio na hindi naman opisyal ng gobyerno. Pero para sa prosekusyon, wala raw itong paglabag sa batas. Ganun talaga, by virtue of the union, talaga magkasama kayo. At hindi ba sinasabi niyan pag kinakasal, no? For ano yan? In sickness and in health, no? For richer or poorer, to death do us part. Noong nasa House Committee on Justice pang impeachment, matatandaan na ayon sa AMLAC, umabot sa bilyones ang transaction records ng mag-asawang Duterte. Ang naging explanation ng kampo ng Vice Presidente ay these numbers were supposedly bloated, no? Dahil lang sinasabi nila, pwede dito may pumasok na same na pera, lumabas ulit at pumasok na naman. Let's remember, in the SALN, the total net worth that was declared was only 80 million. If we're talking about 6.7 billion in financial transactions, gaano kadaming beses ho yan papalabasin at papapasok ng paulit-ulit? Pinky, itong mga records nga na ito ay gagamitin ng prosekusyon bilang ebidensya sa Article 2, which is sa unexplained wealth. Na kung Pinky, kung bagbabasihan natin yung pre-trial order na inilabas ng impeachment court, itong unexplained wealth ay ang pinakahuling tatalakayin sa impeachment court
At kung masusunod nga, Pinky, itong 92 trial dates ay nilaan ng impeachment court para sa paglilitis na ito, posibleng sa huling bahagi pa ng taon matalakay ang unexplained wealth. Pero bago nga yan, Pinky, bukas, Martes, inaasahan nga natin na nasa huling testigo na ang prosekusyon para sa Article 4, which is ang grave threats. At ang hihaharap na nila ay si NBI Director Melvin Matibag na ayon, Pinky, sa prosekusyon kanina, kaabang-abang daw ang mga pasabog. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live. So yun na nga po, pinayagan nga ni Jesus Escudero. Pero may mga limitation na ibinigay doon si Jesus Escudero. Gayun pa man, medyo may duda ako rito na pwedeng iakyat to sa Supreme Court yung usapin na yan. Gawa ng malinaw naman yung nakasaad sa ligang batas natin, sa konstitusyon, na ang pwede lang buksan na record ng isang impeachable officer kung kailan siya naging impeachable officer. So kung 2022 naging Vice President si Sara Duterte, dapat doon pala mag-i-start yung pag-iimbestiga. So hindi dapat kasama yung 2007. Pero dahil nga pinayagan niya ni Jesus Escudero, medyo naging kumbaga pwedeng iakyat sa Supreme Court at questionin yan, gawa nga ng napakalayo. So, kung pagbabasihan yung fishing expedition, medyo doon kukuha ngayon ng mga impormasyon para gamitin nga rito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kabilang pa yung asawa niya. So, wala namang nakasulat doon sa saligang batas nakasama yung asawa ni VP Sara. So medyo magiging technical yan, magiging sobrang kumbaga pwedeng idulog yan sa Supreme Court, pero depende lang yan sa defense team ni VP Sara kasi nga medyo naman yan medyo kumbaga rito hindi naman sila nararatel gawa nga ng kung pagbabasihan lang naman yung mangyayaring impeachment na to, since hindi nga nila makukuha yung 16. So more on propaganda lang itong gagawin ng impeachment. So ang kailangan lang ditong gawin ng defense team ni VP Sara, isalagin lang yung mga ibabatong mga akusasyon ng prosekusyon para hindi maging pulutan, di ba? Kung baka hindi maging pulutan yung mga ilalabas ng prosecution, kasi alam naman natin fishing expedition talaga mangyayari diyan, gawa nga ng from 2007. So, 'di ba, common sense kung hindi naman 'yan parte ng ng dapat siya sa atin pero isinama nila. So, talaga makikita mo andun yung na wala silang hawak na ebidensya, pero gayon pa man irespeto natin. Gawa ng nirespeto rin naman ng defense team ni VP Sara yung naging desisyon ni Jesus Escudero, although may mga legal remedies pa naman na pwedeng gawin. So, doon pa tayo, mag-stick po tayo doon sa kanilang taktika dahil for sure naman, inaral din naman po nila yung senaryo na at talagang pinaghahandaan na nila na yung mga posibilidad. So, nandun na yung mga worst case scenario na pwedeng mangyari. For sure naman, talagang inaral na nila yan. So, abangan natin sa mga susunod na impeachment kung ano po yung magiging takbo po ng trial kapag ginamit na po yung bank record at yung BIR tax record ng mag-asawang Duterte Carpio. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.